beloved Boss Mike Cervera. Si Digong na desperado na. Opo ha. Si Digong po na desperado na. Eto, Digong, pasok! Pangulong Rodrigo Duterte naman, mga kabrigada, mapipilitan daong tumakbong Pangulo sa 2028 kapag napatalsik si Vice President Sara Duterte. Ayan na ho ang banta ng isang pilantot. Gagalit yung mga DDS neto. Oo, Diyos nila yan eh. Ayan na ho ang banta ni Digongyo. Siya po ay tatakbo. Pagkapangulo. Kahit ho hindi pwedeng ipipilit mga kababayan dahil desperado. Pag desperado mga kababayan, kahit na hindi kaya kayanin ko. Ganun ho mga kababayan. Ha? Desperado na ho eh. Mga kababayan tong si Digongyo eh. Diba? Kita nyo naman mga kababayan. Naging presidente ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. Aba mga kababayan, ang ginawa, alam nyo? Abay, bumili ng 3 supot ng tinapa. Yung pinagbalutan, nagbasa sila. At doon sa pinagsuputan ng tinapa, nasumpungan nila. Pwede daw silang tumakbo dahil meron daw doon nabasa. Kita nyo mga kababayan? Pero mga kababayan, maliwanag naman. Nano, hindi talaga pwedeng tumakbo. Nasa Constitution yan mababasa. Di po ba? Sino po ang presidente na naging presidente na nakatakbo pa maliban kay Erap? Si Erap po, pinag-resign nila. Tandaan nyo yan ha. Magkaiba po yung pinag-resign, siya naka-4 mahigit na termino. Sa saligang batas mga kababayan, sa konstitusyon na mababasa sa Apokalipsis, versikulo, kapitulo, Pedro 1 at C. Oo, Mike Cervera. Mababasa nyo doon mga kababayan na pag humigit sa 4 na taon, ang panunungkulan ng isang pangulo ay hindi na po pwedeng umulit sa kanyang dating posisyong pagka-presidente. Diba? Mga Sorry, baka maihi kayo, ano? Baka maihi ho kayo sa kakatawar yan. Oo, yan ho ay aking binigay ni Lord na aking ano sa inyo, mga kababayan. Task ba? Task. Oo, yan ho yung task ko eh, na binigay ni bro. Oo, yan ho ang papel ko sa mundo. Eto na. Tuloy, bakit? Bakit tatakbo? Brigada Haji Caminyo, ibrigada mo! Brigada Live Report. Ibinunyag ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2028. Nako, 2028, asahan nyo na! Si Digong ipipilit niya. Lord, tanong ko lang, bro, aabot pa ba siya? Tanungin natin si bro. Bro! Si Digong daw tatakbo! Sa panahon ngayon, 2025, 2028, 3 taon pa. Aabot pa ba siya? Pakisagot naman. Lord! Hindi na nga mahila yung paa. Hindi na rin maidilat yung isang mata. Pero, eto, nagbabalak pa. Lord! Anak ng pating talaga, Digong. Ibang klase, desperado. Desperado, mga kababayan, si Digong. Ano? Desperado. Ay. Sige na. Mga ano yung pastor ninyo, tawagin nyo na. Sino? Si Pastor Kibuloy. Sa mga DDS, ha? Sabihin nyo kay Pastor Kibuloy dahil son of God naman siya. Diba? Sabi niya, huwag nyo itanggi. Baka na naman itanggi nyo, ha? Son of God, sino? Si Kibuloy, sabi pa nga ni Bato, eh. Diba?
Sabi ni Bato, son of God yan. Sino? Si Kibuloy. Oh, naniwala kahit si Bato. Kaya lahat ng mga DDS, mga kababayan, manalangin kayo. Dumaan kayo kay Kibuloy bago kay bro. Huwag kayong didiretso. Tandaan nyo, pag hindi kayo dumaan kay Kibuloy, hindi matutupad ang mga dalangin nyo. Dahil mga kababayan, ang kanilang sinusuportahan ay si Pastor Kibuloy na anak daw ng Diyos. Di ba? Muntik na nga nilang gawing santo. Malapit na ho, magiging santo na nila yan. Santo Apollo. Bagay naman, Santo Apollo. Pero kailangan iparehistro nyo. Kasi tulad ni San Lorenzo Ruiz. Nakarehistro yon sa Vatican. Baka hindi nila alam eh. Liliwanagin ko lang. Lahat ng santo na nagiging santo matapos si Kristo, lahat yon nandun nakarehistro sa Vatican. Yung libro nila nakita ko, laki-laki. Oh, nung nasa dulo, eto na yung magiging santo. Oh, di ba? Nakita ko pangalan ko. Pati magiging santo ko. So, ano pangalan ko? Santo Mike Cervera. Meron kasi doon nakalagay mga kababayan eh. Mga naging santo at magiging santo. O, diba? Nando doon ang pangalan ko sa magiging santo. Tinignan ko wala namang Santo Apollo. Hindi ko lang alam kung saan talaga ilalathala. O, itatala yung pangalang Santo Apollo eh. Baka naman, doon sa ibang lugar. Hindi doon sa Vatican. Kasi kung sa Vatican, sana kasunod ng pangalan ko yan. Kaso hindi mga kababayan, wala talaga. Oh, joke ko lang yan. Baka na naman seryosohin ng mga aso yan. Huwag niyo masyadong sineseryoso yung sinasabi ko. Karamihan dito, joke lang to. Diba? Canonize ba yun? Sorry naman. Kaya nga sabi ko, Marlo joke lang. Joke lang hulat yan, ha? Ito na, mga kababayan. Bakit naman? Ano naman ang dahilan? Bakit patatakbohin niyo si Digong? Kayo talaga, tuloy. Live report. Ibinunyag ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2028. Ito'y kapag tuluyang napatalsik ng Senate Impeachment Court ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kita nyo, inuunahan na ni Digong ang pananakot na naman. Mga kababayan, hindi pa kayo nasanay dyan? Kung makikita nyo yan sa personal, mga kababayan, sungay na lang ang kulang. Pero mga kababayan, hindi po yun ang punto ko riyan. Ang punto ko, mga kababayan, dahil ba alam mo na may impeach si Sara? Dahil ba alam mo na hindi mananalo ang mga PDP candidates mo? Dahil ba alam mo na si Sara, sandamakmak ang kaso? Eto ka na naman, mananakot ka na naman. Akala mo ba may asim ka pa? Wala na hong asim si Digong. Tandaan po ninyo, yung mga politiko, real talk to. Yung mga politiko na yan, na mga naririyan, hindi na maglilipatan. Bakit kanyo? Mahina't matanda na yan. 81, 82, 83, 84 na yan. Pagdating ho ng 84, anong sasabihin yan? Baka mamaya habang nangangampanya, umiihi na sa lawal yan. Di po ba? Iniisip ng mga ng mga politiko, bakit naman kami sasama dyan? Malapit na yan. Hindi na ho lalapit. Ito hong sinasabi ni Digong at yung isang kanyang si Pantaleon na dating siniraan din si Digong dahil nga nung tinanggal sa speaker, pagka-speaker noon, ayun mga kababayan, binanat-banatan, tinawag pang ogag, ni Sara Duterte yan. Sino? Si Pantaleon. Hindi nyo alam na chismis. Hindi chismis yun. Totoo yun. Di po ba? Sino nakakaalam nun? Nang tinanggal si Pantaleon, binanatan niya tong mga Duterte. Alam niyo yan. Banatan niya mga Duterte.
Nung natanggal sa pagka-speaker. Tapos mga kababayan, inabsuelto lang ni Digong. Kita nyo? Tapos ngayon, ano nangyari? Minura pa ni Sara Duterte. Anong sinabi sa kanya? Gagke. Ayun, mga kababayan, nagwala si Pantalyon. Muntik lang tumalon yun. Kaya lang napigilan neto yun. Di ba? Kababayan, ganyan ho sa politika. Ngayon, real talk uli. Babalikan ko. Wala na hong naniniwala ho kay Digong. Wala na hong sasama. Kung sino man ho, yung mga sumasama pa kay Digong, yung po yung naitsopera sa ticket ni Pangulong Bongbong. Nagets nyo, mga kababayan? Nagets ninyo? Ulitin ko ha. Ulitin ko. Yung pong sumasama kay Digong, dahil wala na silang mapuntahan dahil naitsopera kay Pangulong Bongbong. Diba? Vic Rodriguez. Idol ko si Marcoleta. At marami pang iba. Kita nyo, mga kababayan? So wala na ho. Wala na ho ang pupuntahan ito. Ito ay nagpapalakas na lang ng loob. Kung baga sa ano, mga kababayan, buta na humihirit pa. Ulitin ko yung lagi ko sinasabi. Lagi ko po sinasabi, ang laban nito, tabla talo na. Sa tabla, mga kababayan, mahihirapan pa. Diba, mga kababayan? Sabi nga ni Arnold Lopez at saka ni Pangulong Bongbong Marcos, parang nag-deliver lang ng suka. Pinulot-pulot na lang, mga kababayan, kung sino yung sasama. Kaya, no, mga kababayan, biruin mo, sabihan ka ng Pangulo na namumulot-mulot ka na lang kung sino-sino. Yung mga pinulot mo, parang nag-deliver lang ng suka. Buti na lang, hindi sinabi, mga kababayan. Yung mga pinulot-pulot mo, nanggigitata. Diba? Tuloy. Ayon kay Alvarez, hindi saklaw ng constitutional ban si dating Pangulong Duterte dahil hindi naman siya re-electionist. Ipinaliwanag nito na ang prohibition o ipinagbabawal sa saligang batas ay malinaw na hindi maaaring tumakbo para sa re-election ang isang nakaupong Pangulo. Kita nyo, yun daw yun ang pagkakaunawa. Biruin nyo yung nakasulat pa sa konstitusyon. Babalikuin nila para lang matupad yung pangarap nila. Mga kababayan ko, tandaan nyo, yung nakasusulat sa ating konstitusyon, babalikuin nila yung pangunawa ng mga Pilipino para lang mapagustuhan yung kanilang mga hangarin. Ambing ng dating speaker ang sitwasyon sa mga senador na kapag naabot ang term limit, nagpapahinga muna ng 3 taon bago makatakbong muli sa pagkasenador. Sa ilalim ng Article 7, Section 4 ng Konstitusyon. Sa ilalim ng Article 7, Section 1 ako. Section 4 si Sara. Malapit pa sa basurahan. Ano sabi? Hindi eligible para sa re-election ang isang presidente. At Nako, mga kababayan, ayan ho, malinaw sa ating konstitusyon. Sabi ho, sa ating konstitusyon, hindi eligible. Ang alin? Ang isang presidente para tumakbong muli. Nako, tuloy. Section 4 ng Konstitusyon. Dali. Ulit. Makatakbong muli sa pagkasenador. Sa ilalim ng Article 7, Sa ilalim ng Article 7, Section 4, ano nakasaad? Pakibasa. Section 4 ng Konstitusyon, hindi eligible para sa re-election ang isang presidente at hindi Kita nyo, hindi na maaari. Pero pinipilit pa rin ni Digong. Desperado na talaga tong mga to, mga kababayan. Wala na, desperado na sila. Kaya ito, pagtatawanan na naman ng madla. Diyos ko, mga DDS, paano nyo ba ito ipagtatanggol pa? Wala na. hindi kwalipikado sa kaparehong posisyon kapag nagsilbi ng higit sa 4 na taon. Kita nyo, tama ako? Pag higit po sa 4 na taon ay hindi na ho kwalipikado. Kung nagsilbi na yan sa pagka-presidente, ulitin ko si Erap nun. 2 kalahati lang 2 kalahati lang si Erap nun no, mga kababayan. Sabihin nyo, mali ako. Siya ako doon sa nag-rally nun tuloy. Naniniwala naman si Alvarez na babalik din sa lahat ng mga kalaban sa politika ang pagpapatalsik kay VP Sara dahil magsisilbi umano itong daan para makatakbong muli ang Kita nyo, bakit to? Babalik daw muli, aminado na sila.
Aminado na po ang grupo ni Digong na talagang nilayasan na sila, mga kababayan. Aminado na po sila, narinig po ninyo? Babalik daw pong muli. Ibig sabihin, mga kababayan, nilayasan na sila ng kanilang kaluluwa. Ay hindi ho, ng mga dating kasama. Diba? Sana pati kaluluwa. Ha? Oh, sabi rito na General, ganit sa kapangyarihan. Oo, ulitin ko. Oh, tuloy. Din sa lahat ng mga kalaban sa politika, ang pagpapat na taon. Naniniwala naman si Alvarez na babalik din sa lahat ng mga kalaban sa politika ang pagpapatalsik kay VP Sara dahil magsisilbi umano itong daan para makatakbong muli ang kanyang ama. Kita nyo? Dahil daw mga kababayan sa pagtakbo ng kanyang ama ni Sara ay magbabalikan daw ho yung mga lumayas sa partido nila. Kita nyo mga kababayan? Dahil ho sa dideklara daw ni Digong na siya'y tatakbo, abay magbabalikan daw yung mga kapartido nila, yung mga kakampi nila. Babalik daw kay Digong. Desperado na. Pero aminado sila mga kababayan. Nilayasan na po silang lahat. Wala na hong natira. Kahit si Andrew Ipa. Diba? Kahit si Andrew mga kababayan. Tumanap kayo ng pangit. O, diba? O, wag na uy. Wag na uy. Tumanap kayo ng pangit. Nakalatigong uy. Nakalatigong uy. Wala na, mga kababayan. Wala na. Mabubura na ang mga Duterte. Kaya yung mga DDS, abay, desperado na kasi. Pati si Digong, nakita nyo naman, gusto nyo pang patakbuhin. Mga kababayan, nagsilbi ng 6 na taon, wala namang ginawa yan. Nagsilbi ng taon, puro pananakot lang. Nagsilbi ng 6 na taon, puro patayan. Ngayon, kayo na bahalang humusga dyan, mga kababayan, ha? Kayo na ho, bahalang humusga dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.